Isang mabiyaya at mapagpalang hapon pong muli sa bawat isa sa atin. So, muli ho, hingin po natin ang gabay ng ating Panginoon sa ating pong pag-aaral sa umaga pong ito sa pamamagitan po ng pananalangin. Aming Ama, sa muli kami po ay lumalapit po sa inyo at lubos kami, O Diyos, na nagpapasalamat dahil napakabuti po ninyo sa buhay namin. Salamat sapagkat sa kabila ng hindi ganun kagandang panahon, nararanasan pa rin po namin, O Diyos, ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat para sa amin. Ito, O Diyos, ay nagpapahiwatig lamang ng iyong dakilang pagmamahal para sa amin. At nawa, Panginoon, ay sa pamamagitan po ng patnubay ng iyong Espiritu, paintindihan po namin ang iyong nais sa hapon pong ito. At higit sa lahat, Panginoon, ito po ay amin pong may sakatuparan. Salamat sa iyo. Ito ang aming dalangin, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, sa hapon pong ito, mga kapatid, ay nais ko pong pag-usapan ang patungkol ho sa gathering of the saints. And when we talk about the word saints, minsan ho, o madalas ay tumataas ho dito ang kilay ng marami. Bakit ho? Kasi hindi po nila lubusang nauunawaan. Now, the Bible sometimes use the word saints and holy interchangeably. At ito po ay tumutukoy sa mga anak ng ating Panginoon. At tayo ho, through the author of the book of Hebrews, ay ini-encourage ho tayo na patuloy na magtipon. At ito ho yung atin pong, dito ho tayo magko-concentrate sa verse 24 and verse 25 ng chapter 10 ng Aklat ng Hebrews. Ang sabi po dito, sa wikang Ingles, sa New Living Translation, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. So malakas po ang loob ng author ng Aklat ng Hebrew na tayo ho ay utusan o tayo ho ay i-encourage to not neglect the meeting together of the believers. Sapagkat alam ho ng author ng Hebrews kung ano ho ang magandang na idudulot nito para sa atin. We are being encouraged by the presence of each and every one of us. Di ho ba? Tayo ho ay napapalakas, tayo ho ay kumbaga naiingganyo na magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon just because of the presence of everyone, ng bawat mananampalataya, ng bawat anak ng ating Panginoon. Kung kaya ito ho ay ipinag-uutos ng author ng Aklat ng Hebrew na wag daw po natin na kaligtaan ang pagtitipon. And of course, ito po ay utos ng Panginoon para sa atin. Gayunpaman, ang tanong ho dito, bakit malakas ang loob ng author ng Aklat ng Hebrew na tayo ho ay utusan na huwag kaligtaan ang pagtitipon? Of course, there is a precedence. Mayroon hong pinagmumulan, mayroon pong pinaghuhugutan. At ito ho ay makikita natin sa verse 23 ng parehas na chapter. Yung verse 23, of course, is leading us up to this verse. And this verse is talking about how the Lord Jesus Christ paid the price for our sins. That He has entered into the most holy place with His blood. And He paid the price for our sins so that now we can enter into the most holy place. Now, yung kortina ho na nag-separate, naghihiwalay sa holy place at sa Holy of Holies, ito po ay nahati na. When the Lord Jesus Christ was crucified at the cross, when the blood of the Lord Jesus Christ flowed out from the cross, ay nahati po yung kortina. Doon ho, yung kortina ho na naghihiwalay sa holy place at sa Holy of Holies. Ito ho ay nagpapahiwatig na tayo po, mga kapatid, ay malaya na makalapit sa ating Panginoon. But what really is the purpose for our gathering? Excuse me po. What really is the purpose for our gathering? First, the purpose for the gathering of the saints is to stir up the body of Christ. To stir up the body of Christ. Sabi ho dito sa talata natin pong binasa sa verse 24, let us think of ways to motivate one another to acts of love in good works. Yun ho yung sinasabi sa New Living Translation.
mag-isip daw ho tayo ng mga paraan kung papaano natin mapasigla ang bawat isa upang tayo ho ay makapagpadama ng ating pagmamahal at makagawa ng mga mabubuting bagay. Yun o yung sinasabi dito. At sa New King James Version, ang sabi dito, consider one another in order to stir up love in good works. Consider. Titingnan natin, yung iba, kung ibig sabihin nito, pahalagahan natin. Pahalagahan natin ang bawat isa nang sa ganon, sila ho ay matulungan natin na mapasigla upang matuto rin ho silang magmahal at gumawa ng tama, gumawa ng mabuti. Ang sabi dito sa King James, to provoke unto love in good works. To provoke. Kumbaga, ikaw ay magiging sanhi para sa iba upang sila ay matutong magmahal. Ikaw ay magiging dahilan upang sila ay makagawa din ng mabuti para sa bawat isa sa atin. Now, in Greek, yung salita pong to stir up is paros oxmos, which means to stimulate or to provoke unto. Bakit ho? Why we need to stimulate? Why we need to provoke? Why we need to encourage? Why we need to consider each and every one of us para ho sa gawain, para ho sa ating pagtitipon? Because inside the church, tanggapin man natin ito o hindi, ang katotohanan is that there is disagreement inside the church. Hindi ko ho maintindihan kung bakit tayo ho ay mayroong iisang espiritu sa ating Panginoon pero mayroong mga hindi pagkakasundo. Yan ho ay nangyayari sa loob ng simbahan. And of course, mangyayari yan kasi maging yung mga lingkod ng Panginoon minsan ay hindi rin ho nagkakasundo. Sa mga doctrinal issues ho, ay mayroon hong mga hindi pagkakasundo. And of course, lalong-lalo na sa loob ng simbahan, mga anak ng ating Panginoon. Minsan ho, yung kulay lang ng kortina ay pinag-aawayan. Dapat anya kulay pula, dapat anya kulay pink, kulay dilaw, yung iba kulay blue. So hindi natin maintindihan kung bakit yun lang minsan ay pinag-aawayan. Minsan ho, yung arrangement ng upuan sa loob ng simbahan ay minsan ho ay hindi rin ho napagkakasunduan. Minsan yung programa sa simbahan ay kailangang talakayin at isaayos ng mabuti, kumbaga pag-usapan at kailangang pagkasunduan. Minsan, alam natin, ito ho ito talaga yung grabe, yung political preferences ng bawat isa sa atin. Hindi natin, tayo minsan ay nagtatanong, bakit? Iisa din lang naman ang espiritu ng bawat isa. Iisa ang Diyos na pinaglilingkuran. Pero bakit mayroong mga tinatawag na disagreement sa loob ng tahanan ng ating Panginoon? And this is the reason why the author of the book of Hebrews is encouraging us to not neglect the meeting of one another for us to be stirred up as body of Christ. Upang tayo ho ay mapasigla, upang tayo ay mapalakas, nang sa ganon tayo ho ay magkaroon ng iisang layunin sa tahanan ng ating Panginoon. Because whether we like it or not, there is disagreement sometimes inside the church. Ano pa? Mayroong mga irritation. Hindi mo naman inaano, pero inaano ka. Hindi natin maintindihan. Minsan, makita lang yung kasuotan ng ating kapatid na hindi natin nagustuhan. Iba na ho yung ating tingin para sa kanya. Kumbaga tayo ho ay naiirita. Ano ba naman anya itong suot ni pastor? Ano ba naman anya itong suot ni pastora? Kung hindi mo nagugustuhan yung suot nila, ibili mo ng kasuotan na alam mo na magbabagay sa kanila sa iyong paningin. So, kung yun ay nakikita mo, so maaari na tayo ay maging solusyon. Kaya nga, sabi dito, huwag nating kaliligtaan sapagkat maaari na tayo ay makapag-encourage. Ibig sabihin, tayo ay maaaring maging solusyon doon sa problema na nakikita natin sa loob ng tahanan ng ating Panginoon. So, mawawala ho yung irritation na yan. At again, mayroong disputes. Ano yun? Hidwaan. Mayroong mga hidwaan minsan sa loob ng tahanan ng ating Panginoon. That's why, very strong po yung encouragement ng author ng aklat ng Hebrew for us
to not neglect the meeting, the fellowship of one another, sapagkat ito po ay malaking tulong para mawala ho yung hidwaan na yan sa loob ng tahanan ng ating Panginoon. Bakit nangyayari ito? Alam naman natin na hindi maganda ito sa ating Panginoon. At hindi rin ho ito maganda para sa atin. We understand that anger doesn't solve anything. Alam ho natin yan. Kung ikaw man ay nagagalit at ikaw ay nagdesisyon, ito ho kaagad sa buhay mo, ito ho ay hindi makapagludulot ng tama sa atin. Sa halip, ang sabi ho dito, ito ho ay hindi nakakatulong para sa atin. Anger builds nothing, but it can destroy everything. So bakit pinapanahan pa rin sa puso ng maraming mga anak ng Diyos yung galit? Gayong alam naman na pwede itong makasira sa bawat isa. Ang tanong, bakit kaya mayroong ganitong mga bagay na nangyayari sa loob ng tahanan ng ating Panginoon? Yan ho ang rason kung bakit tayo ho ay pinapasigla ng utor ng aklat ng Hebrew na wag nating kaligtaan ang pagtitipon sapagkat ito ho ay malaking tulong para sa bawat isa sa atin. There are people inside the church in which they grow in the church but they never grow in Christ. Yun ho yung malaking problema minsan sa loob ng tahanan ng ating Panginoon. Doon sila lumaki, doon na sila nagdalaga, doon na sila nagbinata, doon na sila tumanda. Kaya lang hindi ho sila lumalago kay Kristo. So isang dahilan kung bakit kinakailangan natin na tayo ho ay patuloy na magtipon para sa pangalan ng ating Panginoon sapagkat ito ay malaking tulong para maresolbahan kung ano man ang problema na atin pong kinakaharap. Gayunpaman, yung salita pong gathering, ito po ay galing sa Grekong salitang episonago. Meaning, it is a complete collection of Christian for meeting or for worship. Uulitin ko po. It is a complete collection of believers of Christian for meeting or for worship. Sabihin po nito, ang gathering, ang pagtitipon ng bawat mananampalataya ay hindi lang po ito pagtitipon ng iilan-ilan lang. Ito po ay pagtitipon ng lahat ng anak ng ating Panginoon. And if you are a Christian, mga kapatid, no one should have to beg you to come to church on Sundays, on fellowships, mga kapatid. Prayer meeting, dapat hindi ka na ini-encourage, hindi ka na dapat sinasabihan sapagkat alam mo na ito ay gawain ng mga anak ng Diyos at hindi ito gawain ng iilan lamang. Ito ay gawain ng lahat. Yan o ang ibig sabihin ng gathering. From the Greek word episonago, it is a complete collection of believers, of Christians for meeting and for worship. Para ho ito sa ating Panginoon. Kapag nakita natin ang magandang bagay, na yung presensya ng bawat isa sa atin ay nakakatulong to stir up the body or the spirit of others, ay mas madali ho para sa atin na pumunta, na sumama, na makiisa, sapagkat alam natin na yung presensya natin ay nakakatulong para mapalakas ang ating kapatid. And that's the reason why the author of the book of Hebrews is encouraging every believer to not neglect the meeting of one another because it helps stirs up the body, the gathering of all the believers of the Lord. Pangalawa, what is the purpose? Kung yung una, to stir up the body of Christ, pangalawa is to draw us near to our God. Of course, kapag tayo ay nagkakatipon-tipon, kapag tayo ay nag-fellowship, para tayo ay lalong mas mapalapit sa ating Panginoon. Ang sabi dito sa chapter 10 ng Hebrews, verse 22, let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him, for our guilty conscience have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. Sabi dito, let us go right into the presence of God. Meaning, the gathering of the saints helps us draw near to our God. Tinutulungan ho tayo nito na tayo ho ay makalapit sa ating Panginoon. Ang sabi ko po kanina, yung kortina ho ay napunit na.
At ang Diyos ho, ang ating Panginoon, ang dahilan kung bakit ho ito napunit, sapagkat pinaghihiwalay ho nito yung holy place at saka yung Holy of Holies, na kung saan yung designated high priest of the day lamang ang pwedeng pumasok sa holy place, Holy of Holies, para dalhin ang ating mga concerns sa paanan ng Panginoon sa pamamagitan nila. But because ito ho ay nahati na, malaya na ho ang bawat isa sa atin na lumapit sa ating Panginoon. That's why the author of the book of Hebrews is encouraging us to not neglect the meeting of one another, because it helps us draw ourselves to our God. Alam niyo ho, ang sabi ng mga Bible scholars, yung kortina na naghihiwalay doon sa holy place at sa Holy of Holies, kapag tinalian daw yung magkabilang dulo ng kortina at yung ito ho ay tinali sa dalawang kabayo din at pinatakbo yung dalawang kabayo sa magkahiwalay na direksyon, hindi daw nito kayang punitin yung kortina. Yun ho ang sabi ng ilang mga Bible scholars. Ibig sabihin ho nito, napakatibay. Hindi basta-basta ito mapupunit, mga kapatid. But because the Lord Himself sees the need of the people to have access to our God, ito ho ay ginawa ng ating Panginoon para tayo ho ay makalaya na makalapit para sa Kanya. So we have now access to our God. So as we have access to our God, let us encourage each other. Let us motivate one another. Let us stir one another up to love and good works. Let us continue to meet one another. And let us continue encourage one another. Let's not just encourage one another, but let us continue encouraging one another to not neglect the meeting of the believers. Kasi ito ho ang makakatulong ho para sa bawat isa sa atin upang tayo ay makalapit sa ating Panginoon. This is the glorious truth, mga kapatid. Ang bawat isa sa atin na mayroong tamang relasyon sa ating Panginoon, lalong-lalo na ay mayroon ng kalayaan na makalapit sa ating Panginoon. You don't need a priest or a high priest for you to draw your concerns to our God. Malaya na ho tayo, mga kapatid. That's why malakas ang loob ng author ng aklat ng Hebrew to encourage us to gather together, kasi tayo ho mismo ay malaya hong nakakalapit sa ating Panginoon. Malaya ho tayong nakakapanalangin sa bawat isa sa atin. That's the good thing about what Jesus did on the cross. He allowed His blood na babubo doon sa krus ng Kalbaryo para tayo ay mabigyan ng kalayaan sa lahat ng bagay na mayroon hong kinalaman sa ating paglapit sa ating Panginoon. That is the second purpose. And the third purpose is to encourage us to view our church correctly. To view church rightly, mga kapatid. Kasi marami hong mga tao sa loob ng simbahan na iba ho ang tingin sa tahanan ng ating Panginoon. Ang sabi ho dito sa verse 25, "And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near." So, wag daw ho nating kaliligtaan ang pagtitipon ng bawat isa, sapagkat ito ho ay katulad ng ginagawa ng iba, kundi tulungan nating palakasin ang bawat isa, lalong-lalo na ngayon na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. So, I just think about the implications of our relationship with Christ individually for our relationship with one another in the church. Alam natin, tayong lahat, each and every one of us is in Christ, na kay Kristo na tayo. Mayroon tayong tinatawag na full access to our God. So based on that, we encourage one another to grow closer to our God. We live to help others to grow in their relationship with God, to stir them up toward love and good works. So we meet each other and we encourage one another in our faith. So don't approach our church
with a consumeristic attitude. Ano ho ba ang ibig sabihin ng consumeristic? Mayroon mga tao sa loob ng simbahan na sila ay pumupunta sa simbahan at ang tingin nila sa simbahan ay parang hospital. Yung bang, yes, we cannot deny the fact that God is our greatest physician and God can heal all kinds of diseases or illness sa buhay ho natin. Pero kung ang tingin ho natin sa tahanan ng ating Panginoon ay hospital, pupunta ako doon para ako ay mapagaling. Hindi ka mapapagaling ng simbahan. Ikaw ay mapapagaling ng ating Panginoon. Minsan naman, ang tingin ng ilan, mga kapatid, sa simbahan ay parang kawang gawa. Pupunta sa simbahan sapagkat mayroon kang kailangan. Yung iba, ang tingin sa simbahan ay bahay kalinga. Ito yung tinatawag na consumeristic attitude. So don't approach church. Don't come to church with this kind of attitude, but approach the church seeking on how you can help stir up others in love and good works. So we are being encouraged by the author of the book of Hebrew to encourage us to view our church correctly. Ano ba ang tingin natin sa tahanan ng ating Panginoon? Ano ba ang tingin natin sa bawat isa? Now, I want to encourage you to see your church with this perspective. If you are not plugged into your church today, mga kapatid, if you are not committed to as a part, let me encourage you to do that right now. And then in this church that you are part of, come and think of ways on how you can encourage others. Amen po? So, hindi ka dapat pupunta sa loob ng tahanan ng ating Panginoon sapagkat alam mo mayroong kang makukuha. Of course, mayroong kang makukuha sapagkat ang presensya ng ating Panginoon ay naroon. Sa bawat pagtitipon ng mga anak ng ating Panginoon, naroon ang presensya ng ating Panginoon. And because of that, mga kapatid, mayroon kang makukuha. Mayroong pagpapala na matatanggap ka. Pero kung ang attitude natin ay hanggang doon lang, ano ba ang aking makukuha? Mga kapatid, instead of having that kind of attitude, let us now commit ourselves unto the church, kung saan tayo itinanim ng ating Panginoon. Maging bahagi tayo ng tahanan ng ating Panginoon. Pumunta tayo at mag-isip tayo ng mga kapamaraanan kung paano tayo makapagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Don't go to your church and have the attitude of, okay, how can I be served by this church? Or how can I go and attend the programs and have my needs met? So wag mo ganun, mga kapatid, but instead, go with the approach of saying, how can I encourage people? Because the church where you are in is where God has planted you. That's why you need to grow in the church. Kailangan mong lumago, kailangan nating lumago doon sa tahanan ng ating Panginoon. Kung saan po tayo, mga kapatid, inilagay ng ating Panginoon. Ang nais ng Panginoon, kung saan ka itinanim, doon ka lalago, doon ka mamumunga, doon ka magre-reproduce. Yun ang disenyo ng ating Panginoon para sa atin. Hindi yung kung ano ang sustansya na masisipsip mo mula doon sa tahanan ng ating Panginoon, mula doon sa simbahan na pinaglagyan sa iyo ng ating Panginoon. You are supposed to be a blessings para sa bawat isa at hindi yung kung ano yung ating makukuha. This is one good purpose why the author of the book of Hebrew is encouraging us to come together in worship, because this helps us view our church correctly. So uulitin ko po, wag ho nating titingnan ang simbahan na para itong hospital, na mayroon kang sakit na kailangan mong pumunta para ka mapagaling. Of course, ang Diyos ho ay nagpapagaling, katulad nga ho ng aking sinabi kanina. Hindi ito kawang gawa na kung saan ay mamimit ang pangangailangan mo. Hindi rin ho ito bahay kalinga na para ikaw ay kalingain sa kung ano man ang iyong kailangan sa iyong sarili. Hindi ho ito ganun, mga kapatid. We need to view our church correctly. At dapat ganito ang maging tingin natin sa tahanan ng ating Panginoon. Now, what does gathering of the saints really mean? Kasi kanina pinag-usapan ho natin yung ilang layunin. Of course, hindi ho nalilimitahan
yung layunin ng pagtitipon doon lamang sa mga nabanggit ko. But I just picked three very important purposes na akin pong itinuro sa ngayon para makita natin yung ilang mahalagang bagay, yung mga mahalagang nilalayo ng ating Panginoon sa ating pagtitipon. Of course, marami pa po mga kapatid. Marami pang mga kadahilanan. Marami pang mga layunin. But let's just focus on this three. Ngayon ho, tingnan natin, what does gathering of the saints really mean? So, dito ho naman tayo. Now, number one, the gathering of the saints is the gathering of the blessed and powerful people. So, uulitin ko mga kapatid, the gathering of the saints is the gathering of the blessed and powerful people. We are being encouraged to not neglect the meeting of one another kasi ito ay pagtitipon ng mga taong pinagpala. Ito ay pagtitipon ng taong mga makapangyarihan. Ibig sabihin, ito po ay pagtitipon ng mga taong mayroong boses, mayroong kakayanan. Yan ang katotohanan mga kapatid. Hindi natin pwedeng sabihin na ako ay ganito lang, ako ay ganito lang. Because Christ is in you mga kapatid. Because the greatest person is in us mga kapatid. We can do things na iniisip natin na hindi natin magagawa. At kung iniisip mo man, nasalat ka sa mga biyaya, sa mga pagpapala, no, hindi ganun mga kapatid. You are blessed. Sabihin nga natin mga kapatid sa ating mga sarili, I am blessed. We are blessed because of the Lord Jesus Christ. And this gathering being encouraged to us na wag nating kaliligtaan is the gathering of the blessed and the powerful people. Naalala ko alam natin yung itinuro sa atin doon sa Pastors Empowerment for Nation Building, kung paano ipinaliwanag doon yung church, yung ecclesia. The church then is the highest assembly of powerful and influential individual in the Greek culture or society. They determine the affairs of the city. Ganun ho. Now, kung ang simbahan ay pagtitipon ng mga makapangyarihan, mga ma-impluensyang individual sa kultura ng Grego at ng sosyedad, sila din ho mga kapatid ang nagdi-determine ng mga pangyayari ng pwedeng gawin o mangyari sa isang syudad. Yun ho yung konsepto o idea ng ating Panginoon when He uses the word church. That's why if we belong to the church, we ourselves are the church, mga kapatid. And the gathering, and this gathering of the saints is the gathering of the blessed and the powerful people. Yung function ay ibinigay ng ating Panginoon sa simbahan so that the church will be able to fulfill the mandate of our God, the kingdom mandate, mga kapatid. So, tayo ay mga pinagpala ng ating Panginoon. Tayo ay mga makapangyarihan at yun ang tingin ng ating Panginoon. Meaning, the church is supposed to be in control. Amen po? The church is supposed to be in control. So when the church is gathering, when the people of God is gathering, it is the gathering of the blessed and the powerful people because that is who we are. Who we are. Mga kapatid, tanggapin mo ang katotohanan na ikaw ay pinagpala, na ikaw ay makapangyarihan. Mga kapatid, in the Old Testament, although it was directly given by God to Adam, ang sabi ng ating Panginoon, you must have dominion over all the earth, over all the other creation. It was directly commanded by God to Adam. At ito ay para sa isang pinaka-espesyal na nilikha ng ating Panginoon. And we are all special in the eyes of God. Amen po. But ang isang bagay na nakikita ko doon, the very reason, not only because He was the greatest creation of man, but because the image of God is in Adam. The holiness of God is in Adam. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, we are carrying
the image of God because of our right relationship with God. Now, ang bawat isa sa atin, tinawag na mga banal, tinawag na santo, tinawag na matuwid, it's because of the righteousness of the Lord Jesus Christ. Hindi lahat ng tao who were special creations of God ay tinawag na banal. Only those with the right relationship with our Christ. That's why tayo ho, na mayroon mga tamang relasyon sa ating Panginoon, tayo ho ay ini-encourage sa pagtitipon na huwag itong kaligtaan, sapagkat ito po ay pagtitipon ng mga pinagpala at mga makapangyarihang tao. Kaya ba nating tanggapin that you are a blessed and that you are a powerful individual in the eyes of God? Ang sabi doon sa verse 24, let us think of ways to motivate one another to acts of love in good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another. Now the question is, how can you motivate, how can you encourage, how can you stir up others if you are not blessed, if you are not powerful? There is no way that we can encourage others if we are not powerful, if we are not blessed. There is no way that we can motivate others. There's no way that we can stir up others. Walang rason para mapasigla natin ang iba, mapalakas natin ang iba, mapatatag natin ang iba kung ikaw mismo ay walang katangian nito. You are blessed. You are powerful. Mayroon tayong kakayanan. People that are blessed do have the capacity to love. And only those with the right relationship with God ay pwedeng makapagbigay, makapagdulot ng tinatawag nating genuine love. Of course, ito ho ay attribute na nagmumula ho sa ating Panginoon. Mayroong attribute of love ang Diyos. Mayroon din ho tayong ganun ito. Of course, the attribute of love of God is perfect. Sa atin ho ay hindi perfect. Pero since ito ho ay ipinagkalob ng ating Panginoon sa atin, mayroon tayong kakayanan na magmahal. We have the capacity also to help others, mga kapatid. At ang pagtulong ng bawat mananampalataya ay walang hinihinging kapalit yan, mga kapatid. Why? Because we do that in the name of the Lord Jesus Christ. That's who we are, mga kapatid. We are blessed. We are powerful. We can do things na hindi kayang gawin ng iba. The believers of the Lord, the blessed people, the saints, they don't celebrate on the failure of others. Hindi katulad ng ibang wala ho kay Kristo. Kapag mayroong isang masamang tao, napahamak, ang sasabihin ng iba, buti nga na nangyari yan sa kanila. Dapat lang na mangyari yan sa kanila. Pero tayo ho, mga kapatid, kahit hindi natin gusto yung tao dahil ho sa klase ng attitude mayroon siya, but tayo ho ay nalulungkot deep inside our hearts kapag mayroon pong hindi maganda nangyayari sa kanan. That's who we are, mga kapatid. Yun ho, mayroon tayo ng katangian ng ating Panginoon. The people of God ay patuloy na tumutulong, patuloy na nag-iisip ng mga paraan kung paano tumulong, patuloy na nagpapadama ng kanilang pagmamahal. They have also the capacity to forgive, because for them, for the believers, for the saints, for the blessed people, forgiveness is canceling all the debt, mga kapatid. So, mayroon tayong kakayanan na magpatawad, mga kapatid. Maaari, sinasabi ng iba, iba-iba kasi yung kategorya ng pagpapatawad ng iba. Nakadepende sa kung gaano kataas ang level ng ating relationship sa ating Panginoon. Yung iba nagpapatawad pero hindi nakakalimot. Yung iba nagpapatawad pero wag lang niyang makita yung tao na naka-offend sa kanya para hindi naman balik muli yung kanyang nararamdaman. Merong mga taong ganon, mga kapatid. Tandaan natin, the gathering of the saints is the gathering of the blessed and the powerful people. In 1 Peter chapter 2 verse 9 and verse 10, ang sabi po doon, but you are not like that, for you are a chosen people. You are royal priest, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of the darkness into His wonderful light. Once you had no identity as a people,
But now, you are God's people. Amen? Mga kapatid, ano ho ba ang sinasabi dito? We are God's chosen people. We are a royal priest. Sa ibang translation, royal priesthood. Mga kapatid, alam niyo ba kung ano ang pagkakaiba ng prophet tsaka ng priest? Yung prophet ho ay ibinababa nila yung kalooban ng Panginoon para sa mga tao. But the priest, dinadala nila yung ng tao para sa ating Panginoon. Tayo mga kapatid, marami mga tao ang lumalapit ho sa atin. And as believers of the Lord, as people who have direct access to God because of our right relationship with Him, ay pwede rin ho nating madala yung concerns ng iba na wala kay Kristo sa paanan ng ating Panginoon. Why? Because we are royal priest. A holy nation. God's very own position. As a result, ang sabi ho dito, we can show others the goodness of God, for He called us out of darkness into His wonderful light. Into His wonderful light. Dati, ang sabi doon, we have no identity as people, but now, we are God's people. Amen. Mga kapatid, you are blessed. You are powerful. You can do things that others cannot. Amen. You can offer things that others cannot. Why? Because we are blessed. Maaring materially, spiritually, morally, we are blessed, mga kapatid. That's the truth about the believers of the Lord, about the saints, mga kapatid. That's why the gathering of the saints is the gathering of the blessed and the powerful people. Pangalawa, what does gathering of the saints really mean? It is the gathering of people who are united. Amen. It is the gathering of people who are united. Ang sabi po dito sa verse 25, let us not neglect our meeting together. Yung words na asked, our, together, signifies that we are united. Tayo mga kapatid, nagkakatipon tayo sapagkat tayo ay nagkakaisa. Dapat ganon. At kapag tayo ay nagkakaisa mga kapatid, tayo ay nagkakatipon, nagkakaisa, ay hindi natin maikaila ang kagalakan na nararamdaman natin. Di ho ba may kanta? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Masaya mga kapatid, lalong-lalo na kung ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa. In Psalms chapter 133 verse 1, ang sabi po doon, how wonderful and how pleasant it is for when brethren live together in harmony. Harmony, mga kapatid, yun ho ang naisulat sa New Living Translation. Sabi naman sa New King James, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. In unity, nagkakaisa mga kapatid. Dapat ganun ho ang layunin ng bawat pagtitipon ng mga mananampalataya. And actually, yun ho ang katotohanan. It is the gathering of people who are united. Iisang espiritu, nagkakaisang espiritu para itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Mga kapatid, nais kong sabihin ito sa inyo. Maraming mga simbahan ay patuloy na nagpapalaki ng kanilang simbahan. Kasi para sa kanila ito ho ay nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Of course, yes. But we need to understand, Satan is not afraid of a big church. But Satan is afraid of a church that is united. Hello po. Si Satanas ay hindi takot sa malaking simbahan. Si Satanas ay takot sa isang simbahan na nagkakaisa.
That's why the gathering of the saints is supposed to be the gathering of people who are united. Iisa ang espiritu, iisa ang layunin. Mga kapatid, doon sa Pastors Empowerment for Nations Building, na ituro ko sa atin doon minsan ng ating home mentor. Yung isang illustration patungkol ho doon sa isang pilantropo na kung saan bumisita sa isang mental institution. Kasi alam naman natin, pag sinabi nating pilantropo, ito yung mga tao na tumutulong, mga mapagkawang gawa. Minsan bumisita siya doon sa isang mental institution at siya ay nag-alala doon sa security ng isang nurse nung nakita niya kung paano ito nagtatrabaho. Kung kaya ito ay kanyang nilapitan. At tinanong niya, sabi niya, Ma'am, hindi ka ba natatakot na kapag itong mga taong ito, itong mga pasyenteng ito ay nagkaisa, ay maaring saktan kanila o to the worst ay maaring patayin kanila? Ang sabi ho ng nurse doon sa pilantropo, alam niyo po sir, hindi ho ako natatakot sa kanila kasi hindi ho ako naniniwala na ang mga baliw ay nagkakaisa. Mga kapatid, hindi naman siguro tayo mga baliw, di ho ba? Hindi naman tayo mga baliw para hindi magkaisa. Tayo ay mga anak ng Diyos na mayroong mga matitinong kaisipan, may mga makadiyos na puso, may espiritu ng ating Panginoon. And therefore, tayo ho dapat ay nagkakaisa. Amen po. Alam nyo, hindi na natin dapat ipinapanalangin ang pagkakaisa. Dapat ito ay isinasakatuparan na natin. Bakit? Kasi in John chapter 17, ito ho ay panalangin na ng ating Panginoon para sa kanyang mga disipulo at para sa mga taong mananampalataya sa kanya. During that time, nananalangin ang ating Panginoon, ang sabi niya, Ama, kung paanong ikaw at ako ay iisa, ang aking dalangin, nawa pagkaisahin mo rin ang aking mga alagad. Gayon din ang mga taong sasampalataya sa akin. Kasama na tayo doon mga kapatid sa panalangin ng ating Panginoon patungkol sa pagkakaisa. It is no longer our prayer for unity, kundi ito ay dapat na nating isinasakatuparan. Hindi na lang basta ipinapanalangin. That's why the gathering of the saints is supposed to be the gathering of people who are united. Amen po. And lastly, mga kapatid, the gathering of the saints is the gathering of the true followers of our God. The gathering of the saints is the gathering of the true followers of our God. In Matthew chapter 4, verse 18 to 20, ang sabi po dito, sa easy to read version, as Jesus was walking by Lake Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and Simon's brother Andrew. These brothers were fishermen, and they were fishing in the lake with a net. Jesus said to them, Come, follow me, and I will make you a different kind of fisherman. You will bring people, not fish. Simon and Andrew left their nets and followed him. So, ang sabi ho dito mga kapatid, nakita ng ating Panginoon ang magkapatid na si Andres at saka si Pedro. At sila ay niyaya ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya, na sumama sa Kanya. Why? Sapagkat gusto ng ating Panginoon na iwanan nila ang kanilang pagiging fishermen at sila ay magiging fishers of men. Now, what is the difference between fishermen and fishers of men? So yung fishermen mga kapatid, sila ho ay naghahanap ng buhay para patayin. But the fishers of men, sila ngayon ay maghahanap ng patay para buhayin. Gusto ng ating Panginoon na sila ay ilipat mula sa hindi ganun kagandang bagay. Of course, ginagawa nila ito, kanilang trabaho, for the benefits ng kanilang family. Pero gusto ng ating Panginoon na sila ay dalhin doon sa mas makabuluhan, in which dadalhin nila ang mga tao sa paanan ng ating Panginoon. Now, when they were with the Lord, mga kapatid, nung sila ay tumalima, ito ay nagpapahiwatig ng kanilang totoong pagsunod sa ating Panginoon. And you know what, mga kapatid?
Isang mahalagang bagay na nakita ko, isang napakagandang salita dito ang nakita ko. Sabi dito, "Come, follow me, and I will make you." And I will make you. Mga kapatid, as the Lord is inviting us to come to Him, He wants to make us. He wants to do something great in us. He wants to build us. But there is nothing that God can do. There is nothing that Jesus Christ can do, although He is God, if we do not come. That's why Christ is inviting us to come to Him so that He can do things that He wants to do sa buhay ng bawat isa sa atin. And only those who are true followers of the Lord can come to Him. And therefore, God can do great things sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa buhay nila. Now, alam niyo mga kapatid, bakit ko nasabi? The gathering of the saints is the gathering of the true followers of the Lord Jesus Christ. Because we must admit that inside the church, hindi lahat ho ay totoong mga tagasunod ng ating Panginoon. And even during the time of the Lord Jesus Christ, naranasan ho ito ng ating Panginoon in John chapter 6. There are different kinds of followers of the Lord Jesus Christ. And they have their own reasons why they follow the Lord. They followed because they saw the miraculous signs of the Lord Jesus Christ. They saw how the Lord Jesus Christ performed miracles, and because of that, they want to follow the Lord. They follow the Lord Jesus Christ. Some follow the Lord Jesus Christ because they eat the food that the Lord Jesus Christ offered. Meaning, they only followed because of the blessings that they received from our God. Some followed God because they wanted to dictate on Him. Some followed Christ because they want to demand on Him. They are not true followers of the Lord. Kaya nga, nung ang ating Panginoong Hesus ay nagpahayag, nung siya po ay nagpahayag, that I am the bread that came down from heaven, that I am the bread of life that came down from heaven, ano ang ginawa ng mga tao? They left the Lord at hindi na ho sila bumalik. Bakit? Because they are not true followers of the Lord. But the gathering of the saints is supposed to be the gathering of the true followers of the Lord. And who are they, mga kapatid? Who are they? They are the comers of the Lord. They are focused on what God is wanting them to do. Ang sabi nga ho doon sa ating sa shepherding grace, mga kapatid, they are the all the way followers of the Lord. And who are the all the way followers of the Lord? Nung makita ng ating Panginoon na unti-unti iniiwanan siya ng kanyang mga disipulo, in-approach niya ngayon yung kanyang 12 disipulo, sina Pedro. At tinanong ng ating Panginoon, "You do not want to go also, do you?" Yun ang sabi niya sa kanila. But Simon Peter answered the Lord, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life, and we have believed and have come to know that you are the Holy One of God." Ang sagot ng ating Panginoon sa kanya, "Did I myself not choose you, the 12? Yet one of you is a devil." Bagamat nakita ng ating Panginoon yung respond ni Peter, that Peter wants to give all his life to follow the Lord Jesus Christ. Pero mayroon pa rin isa na hindi totoong tagasunod ng ating Panginoon. Mga kapatid, supposedly the gathering of the saints is the gathering of the true followers of the Lord. And these true followers of the Lord are strongly connected to God. They are also strongly connected to the servants of God. Kaya sila ay nakakasunod ng lubusan dahil sa kanilang connection sa ating Panginoon. The quality of this kind of followership is because of what we call the covenant relationship. Mga kapatid, ang pagtitipon ng bawat mananampalataya ay dapat po nating maintindihan na ito ay pagtitipon ng mga taong totoong tagasunod ng ating Panginoon. Kung ikaw ay nariyan sa loob ng tahanan ng ating Panginoon na tinatawag nating simbahan, of course, we ourselves are church. Pero generally speaking, usually ito ay ginagamit as a place in which the people of God gathers. Now, if you belong to a local church, see to it that you are a true followers of God. Because only then that God can make you
He wants to build us. He wants to do something great in us. But there is no way that He can do that if we are not a true followers of God. And only by coming to our God, by following our God, that He can do things para sa bawat isa sa atin. Amen po. Kaya ang sabi dito ni Peter, to whom shall we go alone? Nasa iyo na ang lahat. Siguro dito ho, nabuo yung kanta ni Daniel Padilla na nasa iyo na ang lahat. But of course, na kay Kristo na ang lahat. Of course, sa atin mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyana, si Kristo ang lahat sa buhay ng bawat isa sa atin. At dahil siya ay nasa sa atin mga kapatid, hindi ka na pagkukulangin pa. Ang pagtitipon ng lahat ng mananampalataya ay pagtitipon ng mga banal, pagtitipon ng mga santo, pagtitipon ng tinawag ng ating Panginoon, pagtitipon ng totoong tagasunod ng ating Panginoon. Nawa ang salita ng ating Panginoon sa oras pong ito ay nakapagbigay ho ng encouragement, kalakasan sa bawat isa sa atin. Nawa tayo rin ho ay na-stir up katulad ho ng isang layunin ng pagtitipon upang tayo ay makapagdulot ng totoong pagmamahal at pagpapalakas sa bawat isa sa atin. Pagpalain po ang bawat isa. Tayo pong lahat ay manalangin. Sa muli, aming Ama, lubos ang aming pasasalamat sa iyo sapagkat hindi ka nagkulang ng paalaala sa amin. Hindi ka nagkulang, Panginoon, sa mga bagay na nais po ninyong ibigay para sa amin. All we need to do, O Lord, is to respond to you, O Lord, positively. At dalangin namin, Panginoon, sa pamamagitan po ng pangunguna ng iyong Espiritu, ay magawa po namin ito para sa iyong kapurihan, para sa iyong kaluguran. O Diyos, salamat sa iyo sapagkat kami ay tinawag mong banal, sapagkat kami, Panginoon, ay tinawag mong santo. It's not because of what we have done, O Lord. It's because of what you have done on the cross for us. That's why today, wala ho kaming ibang nais kundi nawa ikaw ay aming patuloy na mapapurihan sa aming buhay. Salamat sa iyo. Ito ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.